Ryan! Welcome sa Real Talk series natin tungkol sa mga electrified vehicles. 1 out of 4 episodes to. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang BEV o Battery Electric Vehicle. Ito yung mga pure electric, walang gas, yung purong dekuryente. Ang pinakakinakatakutan na baka biglang ma-deadbat at itirik ka. Pero, dapat nga ba? At ang kotse rin na may pinakamaraming misconception. Kaya syempre, may short explanation tayo dito. Ano ba ito? Paano gumagana ang technology, benefits, what to expect, at ang pinaka-importante, ano ba ang take natin tungkol dito? Kumbaga, real talk ni Real Ryan. 'Di ba? Ang contents natin ay para makapagbigay ng proper information sa viewers. Minsan, to promote critical thinking. Kaya don't forget to like the video and subscribe if you support my advocacy. By the way, may Real Ryan merch na rin tayo tulad nito. Andito lang yung link sa video. Bago tayo mag-umpisa, please search Real Ryan EV para sa lahat ng iba pang EV-related episodes. Ano ba ang BEV? Ito yung battery electric vehicle o sa mas understandable term, pure electric. As in electric system lang. Walang makina na gas o diesel. Electric motor, electric battery ang pinakapuso o ang nagpapaandar nito. Madaming kakaiba dito sa BEV. Usually, kapag sinabing kotse, unang iniisip, ano ang laki ng makina. Pero, wala nga tong makina. Pati pala transmission, wala. Kaya medyo kakaiba. Kaya wala na yung mga description na it's a straight 6 engine with an 8-speed transmission. Ngayon, anong range? Tapos yung akala mong mahina ang takbo, grabe pala hatak. Kapag EV, matic na may instant torque. Tapos, ang parang pinaka-pinag-uusapan na lang, yung range na kaya nito itakbo. Kaya karamihan ng tao ang tingin sa mga EV parang cellphone. Battery size o battery life lang ang importante. At dahil dito, andun na rin yung tanong ng mga tao kung disposable ba. Kasi ang mga cellphone ngayon, after ilang years lang, end of life na. Hindi ka na bibili ng battery, bibili ka na lang ng bagong cellphone. Pero, disposable nga ba talaga? Mamaya, bago matapos tong video na to, may mga realizations ka dapat. So ano ang mga what to expect dito? Pagdating sa driving, ang pinaka-pinag-uusapan ng lahat ng bago sa EV, yung instant torque. Dati kasi, sa sports cars mo lang ito makukuha. Pero dito, kahit mga econo EV, may ganong feeling na rin. Pero sa mga tao na mas pang day-to-day ito gagamitin or point A to point B or basta tapos na yung honeymoon stage mo sa instant torque, pinaka ma-appreciate mo yung EV pagdating sa NVH o sa noise, vibration, or harshness. Kasi napakatahimik nito at smooth sa kalsada. Pagdating sa tipid ng pagpapatakbo nito, malaking tipid kumpara sa gas o diesel na kotse. More or less, nasa 70% off on average sa gastos mo versus sa gas o diesel. Tapos, ang laking tipid pa lalo kung nakapag-invest ka na sa solar sa bahay. Kasi, pwede mo nang isipin na libre, lalo na kung nag-charge ka tuwing may araw. By the way, pagdating sa presyo ng charging, syempre, magkakaiba ang presyo ng home charging at ng public charging. Sa bahay, may dalawa, yung solar at walang solar. Sa public, may free charging offers. Tapos, meron na ring AC at DC charging na magkakaiba rin ang presyo nun. Pero bottom line, tipid pa rin naman. Pagdating sa maintenance, expect less maintenance sa kotse mismo. Wala na nga tong makina at transmission, di ba? Ibig sabihin, wala na yung engine at transmission oil kumpara sa traditional non-electrified na mga kotse o kaya hybrids. Siguro, yung pinakakailangan na lang natin manote dito ay yung sa tires. Dahil in general, mas mabigat ang mga EVs at meron rin na kailangan na EV-rated tires, baka ito na siguro ang pinakadagdag sa gastos pagdating sa consumables. Tapos, dito sa EV, talagang may lifestyle change dahil from gas station to charging stations na. Yung tipong pwede ka na mag-isip ng lahat ng rason na pumunta sa isang gas station tulad ng CR, convenience store, tambay, kain o kung ano-ano pa except magpagas. Ang isip ng tao dito, less convenient. Pero sa totoo, subjective. Kasi imagine mo, gaano ka-convenient yung pwede ka mag-charge sa bahay. Parang tipong may sarili kang gas station sa bahay, di ba? At yung fear o takot na walang charging stations o kulang pa yung infrastructure,
Meron na kasing apps ngayon para malaman saan ang mga available chargers. Tapos yung mga may isip na kapag BEV may range anxiety, medyo thing of the past na yon. Ang lalayo na rin ng mga range ng mga EVs ngayon. Magandang i-combine yung CR or coffee break sa time ng charging, lalo na sa long drives. By the way, kung napanood mo yung previous episode natin tungkol sa plug-in hybrids, ito pang hashtag alam mo ba info. Na-mention natin doon na ang 1,000 kilometers ay isang point na from North Luzon papunta ng Mindanao. Ganon kalayo. Kaya gusto ko rin sana ma-highlight tong comment na to kasi isang PHEV owner na na-realize niya na sana nag-BEV na lang pala siya. Dito na tayo sa real talk natin tungkol sa EVs. Sabihin na natin yung mga sinasabi at hindi sinasabi. Yung environmental daw kasi walang emission. Konti yung waste tulad ng engine oil. Pero may malaking battery na hindi tayo sure dito sa Pilipinas pagdating sa disposal. Yung convenience na sa bahay na nagcha-charge pero may charger na kailangan naman i-install sa bahay. Yung iba, sinasabi, may fire risk pa nga daw. Yung libre daw pag solar, pero kailangan mo naman pala mag-invest sa solar. Tapos yung ayaw daw ng iba kasi wala raw soul, ang pure electric na kotse, wag na to, no? Kasi medyo subjective. Siguro naiwan na kasi sa lakas ng initial na torque, naiwan na yung kaluluwa. Tapos yung mga hindi daw ideal sa Pilipinas dahil sa baha. Paalala ko lang, wala nga itong makina. Kumbaga, mas kaya pa nga nito makipagsapalaran sa baha kaysa sa regular na sasakyan. Kasi once nakahigop ng tubig, tigok na yung regular na gas o diesel na sasakyan. Ang sagutin na lang natin kung para ba talaga itong disposable na parang cellphone na tapon na lang pagkatapos. Balik na lang natin uli yung info na talagang tipid in terms of cost per kilometer. Sa bawat araw na takbo, ang BEV ang may pinakamura na running cost. Kung sa mild hybrid, 10% ang savings, 50% savings para sa full hybrid, dito sa BEV, up to 75% savings kumpara sa gas o diesel na kotse. Kita to sa cost per kilometer. Kaya dapat marunong ka mag-compute niyan. Kaya ultimo tong sinasabi ng mga tao na parabang tapon na lang parang cellphone, baka kasi sulit siya depende sa computation pag ayaw mo na. Maganda ang i-compute mo dito base sa actual use mo ng kotse, base sa kilometers. At kung wala kang basihan, bigyan kita ng konting idea. Ang average use ng usual bahay, office at konting lakad minsan nasa 10,000 kilometers per year. At dito sa atin sa Pilipinas, ang average as a whole ng lahat ng Pilipino nasa 20,000 kilometers per year. Sa mas mataas na paggamit, dun mo ma-realize gaano kalaki ang matitipid. Kaya pwede mo na to masabi na pwedeng disposable kasi nasulit mo naman pala. Ang pinaka-crucial na lang dito sa pagbili ng BEV ay kung ano yung what makes sense sa financial sense mo. At end of the day, andito lang naman tayo para magbigay ng tamang info tungkol sa kotse. Pera at desisyon ng future car owner yan. Mas ito pa nga dapat ang tanong ngayon. Pag bibili ka ng second-hand na kotse, mas appealing ba ang 15-year-old gas car na well-maintained o 15-year-old EV na may new battery? Ano sa tingin mo? Gusto ko marinig ang opinion mo sa comment section. Kung nakadagdag info tong episode na to sa'yo, please don't forget to like the video. At kung hindi ka pa na-subscribe, baka naman para parating ka updated sa mga relevant car-related videos. Sana nakatulong. O teka, pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace.